Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Mahilig ka bang manood ng sports? Natutuwa ka ba sa mga amazing talents ng mga atleta? Ang iba ay malakas magbuhat, meron namang mabilis tumakbo. Samantala ang iba ay may maliksing pangangatawan. Pero, alam mo ba na merong hayop na kayang pantayan ng husay ng mga tao? Ito yung mga hayop na kayang lumaban sa tao pagdating sa pagalingan ng sports. Mula sa antelope na mataas tumalon hanggang sa toro na kayang bumuhat ng sasakyan. Ilan lang ito sa mga atletang hayop na daig pa ang mga tao. Simulan natin ang countdown sa isa sa pinakakinatatakutang hayop ng Africa. Ito ang mga leopard at sila ang pang-10 sa pinakamahusay na atleta sa Animal Kingdom. Ang pangkaraniwang tao ay kayang tumalon ng 7 talampakan, pero ang mga leopard kaya nitong tumalon sa taas na 10 feet. May lakas ang kanilang binti na kayang talunin kahit na ba 20 feet ang distansya. Kailangan nilang tumalon ng mataas dahil isa sa paborito nilang kainin ay ang unggoy. Alam naman natin kung gaano katalino ang unggoy para takasan ng kalaban. Ang mga unggoy kasi ay eksperto sa akyatan ng puno. Pero, maski ang unggoy ay naiisahan din. Lalo na kung kasing husay ng leopard ang makakatapat nito. Gaya ng leopard na ito na nag-ala Tarzan, mahuli lang ang unggoy. Ito ang isa pang leopard na naisahan ng unggoy. Kita mo yon? Sa pool sa slow motion ang bilis ng pagkahuli sa kawawang unggoy. Kung ang mga tao ay may bilis lamang na 8 miles per hour, ang mga leopard naman ay may bilis na 36 miles per hour. 4 na beses na mas mabilis sa mga leopard kesa sa tao. Importante sa mga leopard ang mabilis tumakbo dahil ito ang kanilang paraan para makahuli ng biktima. Kaya nito magpatumba ng hayop na 2 beses na mas mabigat pa sa kanya. Mahilig din manggulat ang mga leopard. Kahit nasa taas ito na 20 feet, kaya nitong bulagain ang kanyang biktima. Hintayin mo lang ang kapalaran ng hayop na ito. Kapag nahuli na niya ang kanyang biktima, sa kanya ito iaakyat pataas ng puno. Kayang-kaya niya itong iakyat kahit na ba mas mabigat pa ito sa kanya. Ito ang mga dahilan kung bakit ang leopard ang isa sa pinakamahusay na atleta sa Animal Kingdom. Ang susunod sa ating pambato ay ang makaw o baka. Kasali sila sa ating listahan dahil gaya ng isang atleta, maaasahan mo ito sa palakasan ng katawan. Kung ang mga taong atleta ay kayang bumuhat ng 5 beses ng kanilang bigat, ang mga baka naman ay to the next level ang superpowers. Alam mo ba na ang mga baka ay kayang humila ng 900 kilos o halos 1 tonelada? Dahil sa kanilang puwersa, hindi nakapagtataka na kaya nitong dumurog ng sasakyan. Kaya naman huwag mong gagalitin ng baka dahil kahit magtago ka pa sa kotse, hindi ka nito tatantanan. Gayunpaman, maaaring mapakinabangan ng tao ang kanilang talento. Maaasahan ang mga baka sa gawaing bukid gaya ng pagbubuhat ng mga kalakal. Kung sa makina mo ito ipapabuhat, baka masira ang motor ng makina. Kung sa tao mo ito ipapagawa, baka mahimatay sa pagod ang nagbubuhat. Maliban sa weightlifting, ang pakikipag-wrestling ang isa pang talento ng baka. Gaya ng mga tao, ginagamit nila ang wrestling bilang batayan ng palakasan. Ginagamit nila ang kanilang matigas na ulo at mahabang sungay para mag-umpugan. Madalas ito mangyari sa mga lalaking baka. Nag-aaway ang 2 toro upang ipakita kung sino ang mas dominante sa kanila. Alam mo ba na 2 beses na mas mabilis tumakbo ang baka kaysa sa tao? Hindi lang yan, mahusay din tumalon ng mga baka. Gaya ng baka na ito na kahit mabigat ang katawan, kaya pa rin tumalon sa bakod na may taas na 7 feet. Isa itong talento ng mga baka na kakaunting tao lang ang nakakaalam.
Tinalo pa neto ang kabayo sa pataasan ng talon. Mabuti pa ang baka, kahit mabigat, game tumalon. Pero pag matabang tao ang tumalon, ang pangwalo sa ating mahuhusay na atleta ay ang mga Arctic tern. Isa itong puting ibon na mahilig kumain ng isda, kaya palagi mong makikita sa tabing dagat. Hindi man ito kasing bangis ng leopard o kasing lakas ng toro, sobrang lakas naman itong lumipad. Kabibiliban mo ang husay ng Arctic tern dahil kaya nitong lumipad nang hindi tumitigil. Napag-alaman na ang ibon na ito ay kayang lumipad ng 3 buwan nang hindi man lang humihinto. Kada taon, ang mga Arctic tern ay lumilipad ng 60,000 miles mula Arctic hanggang Antarctica. Mula norte, tutungo ito sa Africa. Saka ito lilipad patungong Antarctica kung saan sila mangingitlog. Sa buong buhay ng Arctic tern, tinatayang aabot ng 1.5 million miles ang kanilang naikot. Ang paglipad ng 1.5 million miles ay katumbas sa paglipad papuntang buwan ng 6 na beses. Ganyan kalakas kung lumipad ang mga Arctic tern. O diba, bigla kang humanga sa talento ng puting ibon na to. Bilang tao, wala tayong maipagyayabang sa mga Arctic tern dahil hindi naman natin kayang lumipad. Maliban na lang kung isa kang manananggal. Mataas ka bang tumalon? Matibay ba ang buto mo para sumali sa ganitong sport? Kung aminado ka na mahina kang tumalon, pues mamamangha ka sa susunod nating atleta. Ang top 7 sa ating countdown ay ang mga antelope. Isa ito sa pinakamahusay na atleta sa mundo ng mga hayop. Ito kasi ang isa sa pinakamagaling tumalon sa lahat ng mga mammals. Kung ang mga tao ay kayang tumalon sa taas na 8 feet, ang mga antelope naman ay kayang tumalon sa taas na 10 talampakan. Ang isang hakbang ng antelope ay pwedeng umabot sa distansya na 33 feet. Kaya pa nga nitong tumakbo sa bilis na 60 miles per hour. Halos 2 beses na mas mabilis pa sa leopard at 7 beses na mas mabilis pa sa mga tao. Ang mga antelope nga ang dahilan kung bakit nagmumukhang mabagal ang mga cheetah. Maski ang mga leon, hirap makahuli ng antelope. Kita mo yon? Nagmukhang bopol ang leon sa pag-iwas ng antelope. Yun nga lang, malabo ang mata ng mga antelope kaya aksidente silang bumabangga sa biker. Ang number 6 sa ating listahan, ang mga pusa. Di hamak na mas malaki ang leopard kesa sa pusa, ngunit halos magkasing bilis lang ang dalawang hayop na ito. Ang mga pusa ay kayang tumalon sa taas na 10 talampakan, kasing taas din ng kayang talunin ng leopard. Isa sa malupit na katangian ng pusa ay ang mahulog sa mataas na lugar nang hindi man lang nasasaktan. Ang tawag rito ay righting reflex. Ang righting reflex ay ang kakayahan ng pusa na paikutin ang kanyang katawan para hanapin ang tamang balanse. Sa ganitong paraan, nahuhulog sila gamit ang 4 na paa. Tayong mga tao, wala tayong righting reflex hindi gaya ng mga pusa. Kapag tumalo ng mga tao sa mataas na lugar, hindi tayo bumabagsak gamit ang 2 paa. Dahil sa righting reflex, nakakasurvive ang mga pusa na mahulog kahit sa taas pa ng building. Gaya ng pusa na ito na nakuhang tumalon sa 2nd palapag ng gusali. Kung tao ang nahulog, siguradong durog ang buto. Ang mga pusa kasi ay may buto na magaan at malambot kaya para silang gelatin. Sa sport na boxing, kailangan ay mabilis kang mag-react sa iyong kalaban para alam mo kung kailan ka iilag. Ang mga pusa ay veterano sa mabilisang reaksyon. Gaya ng ahas na ito na akmang tutuklawin ng pusa. Buti na lang at mas mabilis manapak ang pusa. Dahil sa mga pinagsama-samang katangian ng mga pusa, para na nga silang ninja sa sobrang husay tumalon sa mga obstacle course. Sigurado ako na may mga tao na gugustuhing magkaroon ng superpowers gaya ng pusa.
napakahirap ng sports na pagtakbo, ngunit para sa mga kabayo, walang kahirap-hirap sa kanila ang tumakbo ng mabilis. Nakapasok sa ating listahan ng mga kabayo dahil mukhang hindi ito napapagod sa tuwing tumatakbo. Ang kapangyarihan ng kabayo ay nagmula sa mahahaba at malalakas nilang binti. Dahil sa kanilang puwersa, nakakayanan nito ang tumalon sa mataas na bakod. Ingat nga lang dahil may mga kabayo na sadyang matigas ang ulo at ayaw sumunod sa kanilang amo. Gaya ng sa mapapanood nyo, makikita kung gaano kalakas ang sipa ng kabayo. Kinaya nitong basagin ang makapal na salamin gamit lang ang paa. Maliban sa pagtalon, ginagamit ng mga kabayo ang kanilang paa sa pakikipaglaban. Ang kabayo na mas malakas ang sipa, iyon agad ang mananalo sa laban. Mataas sumipa ang mga kabayo, kaya huwag kang lalapit dito kung ayaw mong matadyakan. Napaisip tuloy ako, kaya rin bang sumipa ng tao ng ganito kataas? Ang sagot, oo. May mga tao sa ibang panig ng mundo ang kinayang sumipa ng mas mataas pa sa kayang gawin ng kabayo. Pero imbis na manakit ng ibang tao, idinadaan nila ito sa exhibition. Upang ipakita ang kanilang husay, kailangan maabot ng kanilang sipa ang mataas na kahoy. O ano, kaya mo ba yang gawin? Kung gusto mo itong subukan, maghinay-hinay ka muna. Hindi ito madaling gawin at marami ng tao ang naaksidente sa ganitong sports. Siguro ay magsanay ka muna upang hindi mo ipahamak ang sarili mo. Gayunpaman, sigurado ako na mas malakas sumipa ang kabayo. Kung namangha ka sa malakas na sipa ng mga kabayo, hintayin mo ang susunod nating contender na may malaking muscle. Ang pang-apat sa ating listahan ng mga atletang hayop ay ang mga gorilla. Unang tingin pa lang sa hayop na ito ay alam mo nang sila ay maskulado. Kung ang mga kabayo ay may malakas na binti, ang mga gorilla naman ay may malakas na braso. Sa sobrang lakas ng mga gorilla, nakakayanan nilang buhatin ang mabigat na kahoy. Maski ang salamin na proteksyon sa mga zoo, kayang-kaya nilang basagin. Ayon sa mga sumusuri sa lakas ng gorilla, may lakas daw ito nakatumba sa 6 na tao. Alam ko na may tao na mukhang gorilla, pero may tao ba na kasing lakas din ng gorilla? Para malaman ang kasagutan, dapat nating alamin kung ano nga ba ang pinakamabigat na kayang buhatin ng mga tao. Ang bench press ay ang tawag sa pagbubuhat ng bakal habang nakahiga. Noong July 2023, naitala ni Jimmy Kolb ang pinakamabigat na pagbuhat sa paraan ng bench press. Kinaya ni Jimmy Kolb ang buhatin ang 1,400 pounds ng bakal sa loob lang ng ilang segundo. Pero, ang record ni Jimmy ay walang binatbat sa kayang gawin ng mga gorilla. Ayon kasi sa mga scientist, ang mga gorilla ay kayang buhatin ng bigat na 4,753 pounds. Halos 3 beses na mas mabigat sa kayang buhatin ng mga tao. Ang lakas! Huwag mo itong gagayahin dahil pawang delikado. Ang pangatlo sa ating listahan ng mahuhusay na atleta ay ang mga raccoon. Kasali sila sa ating listahan dahil kabibiliban mo ang kanilang husay sa pag-akyat sa kung ano-anong bagay. Gaya ng raccoon na ito na naaktuhang umaakyat ng gusali sa taas na 1,000 feet. Makukuha mo na lang ang matuwa sa talento ng raccoon dahil hindi madali ang umakyat sa makinis na semento. Maski ang lubid na ganito kanipis, kayang-kayang akyatin ng raccoon. Hindi nakapagtataka kung bakit sadyang mahusay umakyat ang mga raccoon dahil kahit habang bata pa ang mga ito, tinuturuan na sila ng kanilang magulang kung paano umakyat. Kung minsan, sabay-sabay pang umaakyat ng puno ang pamilya ng raccoon.
Likas sa mga raccoon ang humusay sa pag-akyat, pero kaya din ba itong gawin ng mga tao? Para malaman ang kasagutan, dapat tayong tumungo sa Yosemite National Park upang masaksihan ng matatapang na tao na gumagawa ng ganitong sports. Ang mga tao na ito ay umaakit ng bato nang wala man lang tali sa kanilang katawan bilang suporta. Kapag nahulog sila sa kanilang inaakyat, ito ang kanilang katapusan. Ang tawag rito ay free climbing. Kung gusto mong subukan ang free climbing, dapat ay kasing tapang mo ang mga raccoon. Ang iba na gustong subukan ang sports na ito, mas pinipili ang umakyat malapit sa dagat. Para kung mahulog man sila ay may dagat na babagsakan. Ang mga tao ay hindi tulad ng raccoon na kapag nahulog sa building, kaya pa rin mabuhay. Hindi gaya ng susunod nating contender na bukod sa mahusay umakyat, mahusay din sa pakikipaglaban. Ang nakakuha ng top 2 sa listahan ng atletang hayop ay walang iba kundi ang mga oso o bear. Marunong din kasi itong umakyat gaya ng raccoon. Ang pinakamahusay na katangian ng mga oso ay ang malakas na pangangatawan. Kitang-kita sa video kung paano tinulak ng oso ang tipak ng bato na may bigat na 300 kilo. Para sa akin, hindi hamak na mas malakas ang mga oso kaysa sa mga gorila. Mas kapansin-pansin ang lakas ng mga oso sa tuwing sila ay nakikipagbardagulan. Mukha silang mga mababangis na halimaw na nagsasalpukan sa gitna ng kagubatan. Ang oso na mas malakas tumulak, yun ang madaling mananalo. Kung tayong mga tao ang lumaban sa oso, may pag-asa kaya na manalo tayo? Kung meron mang tao na pwedeng tumapat sa oso, sila marahil ang pwedeng manalo. Sila ang mga sumo wrestler ng bansang Japan. Nagsimula ang sumo wrestling 2,000 taon na ang nakalilipas. Tagisan ito sa kung sino ang pinakamalakas at kayang itulak ang kanyang kalaban. Kung sino ang makapagtutulak sa kalaban palabas ng ring, siya ang mananalo. Pero huwag mo nga lang silang patatakbuhin dahil siguradong mas mabilis ka pang tumakbo kaysa sa kanila. Hindi gaya ng mga oso na kahit ubod ng taba, mas mabilis pa sa mga tao kung tumakbo. Ang hayop na nakapasok sa pinakamataas na pwesto ay maaaring kasama mo ngayon sa inyong bahay. Ito ang mga aso at sila ang pinakamahusay na atleta sa mundo ng mga hayop. Maliksi ang katawan ng mga aso at tila ba ay hindi sila napapagod. Kahit anong obstacle course ang kanilang pagdaanan, kayang-kaya nila itong lampasan. Lingid sa kaalaman ng marami, merong mga aso na mas malakas pa sa pangkaraniwang tao. Gaya ng pitbull na ito na kinayang hilain ang pagkabigat-bigat na truck kahit na bamaliit lang ang kanyang katawan. Ito naman ang aso na kinayang hilain ang pinagpatong-patong na bato na ayon sa kumuha ng video, may bigat raw ito na 1 tonelada. Para sa akin, ang pinaka-amazing na talento ng mga aso ay ang husay nila sa pagtalon. May mga aso kasi gaya ng Belgian Malinois ang kinayang tumalon sa taas na 15 feet. O ano, meron ka bang aso na ganyan kataas tumalon? Mapa sportsman ng pagtalon, sports na palakasan, at sports na pabilisan, mukhang walang sports ang hindi inaatrasan ng mga aso. Dahil sa talento ng mga atletang aso, sila ngayon ang nakakuha ng ating pang numero 1 pwesto. Bago nyo panuorin ang susunod na video, meron lang akong isa-shoutout. Hello kay Anthony O. Manalaysay. Hello rin kina Andre at Jundi Nabata. What's up kay John Patrick Abellano? Shoutout kay Rayleigh Emilson Pangilinan. Gohan Caleb P. Patulot. At happy birthday kay Cayus Levi. Ngayon, ipagpatuloy natin ang panibagong listahan ng mga atletang hayop. Panoorin nyo.
Umpisahan natin sa panglimang pwesto. Pagdating sa larangan ng pagalingan, isa ito sa may pinakamaraming talento. Ang hayop na nakapasok sa ating listahan ay ang mga ahas. Marami itong superpowers na hindi kayang gawin ng ibang atletang hayop. Unang-una na dyan ay ang malakas nitong pangangatawan. Kaya nitong puluputan ang sinumang hayop na pwede nitong kainin kahit na ito pa ay kasing laki pa ng baboy. Sa sobrang higpit ng mga yakap ng sawa, maski ang mga tao ay hindi ligtas sa makapigil hininga nitong yakap. Dito mo mapapatunayan na ang mga ahas ay mas malakas pa sa mga tao. Kaya mo bang makipaglaban sa sawa? Marami ang hindi nakakaalam na mahusay din itong umakyat ng puno. Kahit wala itong mga kamay at paa, sisiw na sisiw lang sa kanila ang umakyat sa manipis na kahoy. Ginagamit nila ang ganitong talento sa tuwing meron silang naaamoy na pagkain sa taas ng puno. Siguradong mas mahusay pa sa iyo ang ahas na ito pagdating sa pabilisan ng akyatan. Kapag nakaabot sila sa taas ng puno, wala itong takot na tumatalon sa tuktok ng puno. Kabibiliban mo ang talento ng mga ahas na ito dahil sinong mag-aakala na mayroong palang lumilipad na ahas. Maski ang mga tao na may suot na parachute, hindi kayang gayahin ng mga ahas. Bukod pa riyan, kaya pa netong lumangoy, gumawa ng hukay sa lupa, at dumura ng lason. Kaya naman sobrang talento ng mga hayop na ito. Dito sa nagyayelong bundok ng North America, may kita ang isa sa pinakamahusay na atletang hayop. Meron itong malaking katawan at napakatigas na ulo. Kung ngayon mo lang sila nakita, sila ang mga musk ox. Sa unang tingin, aakalain mong sila ay isang uri ng baka. Gayunpaman, ang malapit nitong kamag-anak ay ang mga kambing. Kasali sila sa ating listahan dahil sa taglay nitong lakas. Ang tibay ng kanilang ulo ay hindi kayang pantayan ng sinuman tao. Tuwing buwan ng mating season, ang mga musk ox ay abala sa pahikipag-away. Ang mga lalaking musk ox lang ang gumagawa nito. Ginagawa nila ito upang makuha ang atensyon ng mga babaeng musk ox. Sa bilis na 60 kilometers per hour, para kang nasagasaan ng sasakyan pag inararo ka ng hayop na to. Kung oobserbahan ang kanilang mga ulo, meron itong matigas na sungay at makapal na bungo. Ito ang nagbibigay proteksyon sa musk ox para hindi sila masaktan sa tuwing naikipagbasag ulo. Maski ang bakal na sasakyan ay pwedeng mawasak kapag ito ang kanilang nakabangga. Para sa pangatlong pwesto, ito na marahil ang ibon na pinakamahusay na atleta. Ito ang ibon na parang missile rocket kung humuli ng isda. Ang tawag sa ibon na ito ay gannet at sila ang veteranong ibon sa larangan ng diving. Ang bawat pagsisid ng gannet sa dagat ay umaabot sa bilis na 100 kilometers per hour. Ang ganito kabilis na pagsisid ay pwedeng ikamatay ng ordinaryong tao pero hindi ang mga ganit. Kahit mukhang delikado ang kanilang ginagawa, meron silang paraan upang hindi sila mapahamak. Sa tuwing nagda-dive, ipinoporma nila ang kanilang katawan na parang panusok sa larong darts. Walang butas ang ilong sa tuka ng ibon upang hindi ito pasukan ng tubig. Makapal ang bungo ng ganit at para itong helmet na may proteksyon. Meron ding air pockets na nakabalot sa bungo ng ganit bilang proteksyon sa utak. Dahil sa matigas na bungo at air pocket sa ulo ng ganets, nakakasurvive sila sa malakas na impact. Kapag narito na sila sa ilalim ng tubig, dito mo masasaksihan ang kanilang husay sa paglangoy. Lumalangoy sila gamit ang kanilang pakpak gaya ng mga penguin.
Nang dahil sa marunong silang lumipad, marunong mag-dive at marunong ding lumangoy, ito ang mga katangian na siguradong nagpapahusay sa mga atletang ganit. Andito na tayo sa pang top 2 sa ating countdown. At ang nakapasok sa listahan ay isa marahil sa pinakamalakas na hayop ng Africa. Unang tingin pa lang, alam mo na agad kung anong hayop ito. Sila ang mga naggagandahang black and white na zebra. Sa tuwing sila ay tumatakbo, kaya nilang umabot sa bilis na 35 miles per hour. Halos 4 na beses na mas mabilis pa kaysa sa mga tao. Malakas ang kanilang mga muscles sa hita, kaya automatic din na malakas itong manipa. Ilang beses na ngang nakunan sa video ang paninipa nito sa mukha ng matapang na leon. Ginagawa nila ito hanggang sa tantanan sila ng kanilang kalaban. Kapag sinipa ka ng zebra, mararamdaman mo ang puwersa nito na 3,000 pounds. Halos 3 beses itong mas malakas pa sa sipa ng tao. Dahil sa sobrang lakas ng kanilang sipa, maski ang leon ay nahihirapang lumapit sa likuran ng zebra. Kaya naman pagdating sa pagalingan ng atleta, ang mga zebra ay pasok sa ating listahan. Ang nakakuha ng pinakamataas na pwesto ay ang hayop na hindi mo aakalain na mahusay palang atleta. Ito ang hayop na pinakakinatatakutan ng makamandag na ahas dahil sobrang husay nitong umiwas sa bawat tuklaw. Ang nakakuha ng numero 1 pwesto ay ang mga mongoose. Sa sobrang bilis nitong kumilos, talo pa nito ang tao na mahusay sa martial arts. Walang hirap sa mga mongoose ang umiwas sa bawat atake ng cobra. Sila ay mga tunay na small but terrible. Merong 34 species ng mongoose na nagkalat sa buong mundo at lahat sila ay pawang matinik na hunter. Kung ang mga mongoose ay kilabot ng mga cobra, iba naman ang mga stoats. Sa halip na umatake ng ahas, mas gusto nito ng malalaking target. Ang hinuhuli kasi nito ay ang mga rabbit na 3 beses na mas mabigat pa sa kanila. Merong 63 species ng kabilang sa pamilya ng Mustelidae. Isa sa pinakamalaking uri ay ang mga marten. Maliit lang ang mga hayop na ito ngunit kayang-kaya nilang magpatumba ng mas malaki pa sa kanila. Gaya na lang ng usa na ito na ginawang target ng marten. Sino mag-aakala na ang ganito kaliit na hayop ay kinatatakutan pala ng malalaking hayop? Nang dahil sa amazing talent ng bulilit na mongoose, stoat at ng marten, sila ang nakakuha ng corona bilang pinakamahusay na atletang hayop. Maraming salamat sa inyong panunood. Now, see you guys in my next video. Bye-bye! Hello mga ka-FTP! Ako si Nomer at nagpapasalamat sa inyong panunood. Kung nagustuhan nyo ang video ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the subscribe button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!